Nasa Tales of Liza ka, kung saan ang bawat kuwento ay may lihim na katotohanan. Nabangga daw ang asawa ko habang nagdadive sa Palawan. Umiiyak ang biyenan ko sa telepono. Kailangan ko daw pumunta para kilalanin ang bangkay at pumirma ng mga papeles. Aayusin ko na sana ang flight ko, pero bigla akong may natanggap na text mula sa unknown number. Huwag ka munang umalis. Tignan mo yung aparador na kahoy sa bodega. Sa desk ko, laging may nakabukas na Excel sheet. Trabaho ko yan bilang isang actuary. Ang trabaho ko ay mag-compute ng risk. Para sa akin, ang buhay ng tao, minsan nagiging numero lang. Ano ang probability na mamatay sa lung cancer ang isang 35 anyos na lalaki? Ano ang tsansang magkaroon ng aksidente sa EDSA tuwing rush hour? Lahat yan, may pattern. Pero ang buhay ko, biglang nagkaroon ng variable na hindi ko inaasahan. Tumunog yung telepono ko, landline ng biyenan ko. Kumunot ang noo ko, anpin ang umaga. Sa mga oras na to, si Mama Teresita dapat na mamasyal o nakikipagtsismisan sa mga kaibigan niya sa Women's Brigade. Bihira yang tumawag sa akin, maliban na lang kung kailangan niya ng pera. Sinagot ko. Kalmado ang boses ko. Hello ma, napatawag po kayo? Hindi siya sumagot agad. Ang narinig ko, hagulgol, iyak, singhot, sigaw, halo-halo lahat. Medyo nilayo ko yung telepono sa tenga ko. Maya, anak, patay na. Si Rico, iniwan na niya tayo. Natigilan yung mga daliri ko sa pag-type. Si Rico ang asawa ko. Nasa Palawan siya ngayon. Business trip daw kasama ang bakasyon, sabi niya. Titingin daw siya ng market para sa mga imported na gamit sa bahay. Kasama daw yung mga kanegosyo niya. Ma, huminahon po kayo. Anong nangyari kay Rico? Tanong ko. Nakatingin pa rin ako sa mortality chart sa screen ng computer ko. Nag-dive daw siya sa Coron. Tumawag yung mga pulis doon. Yung oxygen tank na lang daw niya ang nahanap. Anak naman, bakit ganito ang malas ko sa buhay? Humagulgol si Mama Teresita. Rinig na rinig sa buong opisina ko ang iyak niya. Napatingin tuloy yung mga katrabaho ko. Hindi ako gumalaw, pero yung utak ko nagsimula ng magproseso ng data. Mas mabilis pa sa computer. Si Rico nawawala habang nagda-dive. Alam kong magaling siyang lumangoy. Second place pa nga yan sa swimming competition sa distrito namin noong high school. Tapos, ang Coron, kilala sa kalmadong tubig. Lalo na sa mga dive spots para sa turista. Hindi ganoon kalalim. Isa pa, si Rico, maingat yan. O sabihin na nating, duwag yan mamatay. Hindi yan gagawa ng kahit anong delikado nang walang kumpletong safety gear. Ang probability na, ang isang magaling lumangoy na nag-dive sa isang ligtas na lugar, sa panahon na kalmado ang dagat, ay bigla na lang mawawala. Halos zero, maliban na lang kung may ibang gumalaw. O kung siya mismo ang may gusto. Ano pa pong sabi nila ma? Nahanap na daw po ba siya? Hindi pa. Sabi nila, life vest na punit. At yung tangke lang daw ang nakita. Baka tinangay na ng alon. O kinain ng pating. Rico, anak ko, bakit ka pa kasi umalis? At nagsimula na naman siyang umiyak. Nakikinig ako pero hindi ako natataranta. Sa halip, may malamig na kaba akong naramdaman. Hindi takot na mawalan ng asawa, kundi duda. Duda ng isang sanay, makakita ng panloloko sa mga insurance claim. Ma, tahan na po. Walang magagawa ang pag-iyak. Sino po bang tumawag sa inyo? Pulis ba? Iniwan ba nila yung contact number? May tumawag na taga-embassy daw, interpreter. Sabi niya, kailangan daw pumunta agad ang pamilya para daw ma-identify yung mga gamit tapos pipirma daw ng papeles para ma-issue yung death certificate. Mag-book ka na ng flight Maya, agad-agad, sasamahan kita. Nag-isip ako, 3 araw na si Rico doon, pang-4 na araw ngayon. Kung may aksidente, dapat noong una o pangalawang araw pa lang. Bakit ngayon lang tumawag? At bakit atat na atat silang papirmahin ako ng death certificate? Hindi pa nga nakikita ang katawan. Sa pagkakaalam ko, may proseso yan. May certain period muna ng paghahanap bago ideklarang patay ang isang missing person.
Ang pagmamadaling to, sobrang kahina-hinala. Sige po ma, ihanda nyo na po yung ID nyo. Aayusin ko lang po ang trabaho ko tapos dadaan ako dyan para sunduin kayo. Binaba ko ang telepono. Ang bigat ng paligid. Hindi ako umiyak. Kakaiba. Walang luhang gustong pumatak. Siguro dahil matagal nang nanlamig ang pagsasama namin ni Rico. Responsibilidad na lang at pera ang nagdudugtong sa amin. O baka dahil sinasabi ng instinct ko na hindi papatay ang asawa ko. Binuksan ko ang browser ko. Sinearch ko. Weather in Coron past 3 days at diving accident Coron. Ang lumabas. Maaraw. Kalmado ang dagat. Walang bagyo. At walang kahit anong balita tungkol sa isang turistang namatay sa aksidente sa mga local news sites doon sa nakalipas na 24 oras. Kung may foreign tourist na nawala, mabilis kumalat ang balita. Ang katahimikan ng media, ang pagmamadali ng biyenan ko, ang pagkawala ng isang magaling lumangoy. Tumayo ako at inayos ang mga gamit ko. Dumaan ang boss ko. Nakita niya ang itsura ko. Okay ka lang, Maya? Bakit ang putla mo? Sir, yung asawa ko po, na aksidente sa Palawan. Magpapaalam po sana ako ng ilang araw para asikasuhin. Pumayag agad ang boss ko. Mukhang nag-aalala. Akala niya siguro shocked ako. Oo, shocked ako. Pero hindi dahil sa balitang patay na ang asawa ko. Shocked ako dahil hindi nagtutugma ang mga numero sa utak ko. Kapag mali ang input sa isang math problem, hindi pwedeng maging tama ang sagot. Lumabas ako ng office building. Sinalubong ako ng init ng Maynila. Tumawag ako ng taxi. Habang naghihintay, kinuha ko ang phone ko. Ibubuk ko na sana ang pinakamaagang flight papuntang Palawan. Pero bago pa man tumama ang daliri ko sa pay button, nag-vibrate ang phone ko. Isang text galing sa unknown number. Maikli lang ang mensahe, pero sapat na para kumulo ang dugo ko. Huwag ka munang umalis. Tignan mo, yung aparador na kahoy sa bodega. Napatitig ako sa screen. Hindi ko matrace ang number. Pero sinong nakakaalam na pupunta ako ng Palawan? Sinong nakakaalam na may bodega kami at may luma kaming aparador doon? At ano ang kailangan kong tignan doon? Dumating ang taxi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Nag-alinlangan ako saglit, tapos nagbago ang isip ko. Imbes na sa airport o sa bahay ng biyenan ko, kailangan ko munang umuwi sa sarili naming bahay. Sa BGC po, kuya. Sa may Forbeswood Heights. Pakibilisan lang po. Habang nasa sasakyan, hindi ko inaalis ang tingin ko sa text. May kakaibang kaba akong naramdaman. Hindi para kay Rico, kundi para sa sarili ko. May patibong na nakasetup at mukhang isang pa ako. Nasa loob na. Nasa 15th floor ang kondo namin. Binili to ni Rico, 3 taon na ang nakalipas. Sabi niya, galing daw sa kinita niya sa negosyo. Pero alam kong mahigit kalahati noon ay galing sa ipon ko at sa bank loan na nakapangalan sa akin. Palaging sinasabi ni Rico, what's mine is yours. Pero sa titulo ng kondo, maingat niyang inilagay na pangalan niya ang una. Pangalawa lang ako, para daw mas madali sa papeles dahil siya ang head of the family. Noong mga panahong yon, naniwala ako. O siguro, masyado akong busy sa mga numero, kaya tinamad na akong makipagtalo. Binuksan ko ang pinto, tahimik at malamig ang kondo. May amoy ng pabango ng lalaki. Yung mamahaling pabango na ginagamit ni Rico kapag may kliyente siyang kamiting. Hindi ako nagsindi ng ilaw, dumiretso ako sa bodega. Ito yung lugar na ginawang opisina ni Rico. O mas tamang sabihin, dito siya nag-iipon ng mga kaibigan para mag-inuman o mag-ML buong magdamag. Tuwing aalis ako for work, bawal na bawal akong maglinis dito. Baka daw mawala ang mga importante niyang papeles. Anong importanteng papeles? Sa isang tulad niyang nagbebenta ng kung ano-anong gamit na puslit. Alam ko naman, pero hinayaan ko na lang. Out of sight, out of mind. Umalis ngaw ang sahig na kahoy sa bawat hakbang ko. Tumama ang sinag ng araw mula sa maliit na bintana, diretso sa isang lumang aparador na gawa sa Nara. Regalo daw to ng nanay niya sa kanya. Mahalaga daw, matibay. Pero para sa akin, pampasikip lang ng bahay. At laging nakakandado. Hinanap ko yung spare key. Naalala ko, minsan, nalasing si Rico at nahulog. Yung mga susi niya sa siwang ng sofa. Kinuha ko
at itinago yung isang susi ng aparador. Hindi ko sinabi sa kanya, just in case. Risk management, parte ng trabaho. Hindi ko akalaing magagamit ko pala ngayon. Nanginginig ng kaunti ang kamay ko nang ipasok ko ang susi. Click, ang tunog ng kandado. Parang ang lakas sa sobrang tahimik. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sumingaw ang amoy ng luma at kulob. Pagtingin ko sa loob, walang pera. Walang alahas. Walang business documents. Ang unang bumungad sa akin ay isang picture frame. Isang picture frame na parang sa altar. Natigilan ako. Tinakpan ko ang bibig ko para pigilan ang pagsigaw. Sa loob ng frame, yung mukha ko. Nakangiti ako. Yung picture na yon, kuha noong nag-renew ako ng passport last year. Sa tabi ng frame, may isang bagong-bagong insensaryo na wala pang nakasinding insenso, pero puno na ng abo. May isang set ng damit panlamay na maayos na nakatupi, at ang pinaka nakakakilabot sa lahat, isang death certificate na blanko ang pangalan ng namatay, pero yung birthday at SSS number. Sa akin, nakasulat na. Umatras ako. Muntik na akong matumba. Ano to? Isang masamang biro? Isang sumpa? Hindi. Hindi ganoon ka-superstitious si Rico para gawan ako ng altar para isumpa. Praktikal siyang tao. Lahat ng ginagawa niya may katumbas na pera. Lumapit ako ulit at tiningnan ng mas maigi ang loob. Sa ilalim ng aparador, sa likod ng mga tela, may isang folder. Kinuha ko yon. Isang international travel insurance policy. Ang insurance company, kalaban ng kumpanya ko. Ang coverage para sa personal accident, 50 million pesos. Binuklat ko agad sa huling pahina. Ang pirma ng policyholder, Rico Santos. Ang pirma ng insured, Maya Santos. Ang petsa, 1 linggo lang ang nakalipas. Bago siya umalis papuntang Palawan. Teka, yung pirma ko. Kamukhang kamukha ng pirma ko. Pero hinding-hindi ako pumirma sa kahit anong ganitong papel. Peke to. Pineke ni Rico ang pirma ko para kumuha ng insurance para sa akin. At ang beneficiary, tumingin ako sa beneficiary section. Hindi si Rico. Kung patay si Rico, hindi siya pwedeng maging beneficiary. Ang pangalang nakasulat, Paolo Santos, kapatid ni Rico. Nahilo ako. Pero hindi na dahil sa takot. Dahil sa galit na sumisiklab sa loob ko. Ang mga hiwa-hiwalay na piraso ng puzzle, biglang nagkabit-kabit na. Si Rico, pupunta sa Palawan. Magpapanggap na nawawala. Aakitin akong pumunta para kilalanin siya. Kung pumunta ako ng Palawan, anong mangyayari? Isang car accident sa isang malayong lugar? Isang peking hold-up? O baka, magdadive din ako at mawawala, tulad niya. Kung mamatay ako sa Palawan, yung 50 million pesos na insurance, makukuha ng beneficiary, si Paulo. Si Rico, patay na sa papel, kaya hindi siya iimbestigahan. Makukuha ni Paulo ang pera, tapos hahatiin nila. Habang si Rico, nagtatago sa kung saang lupalop, gamit ang ibang pangalan. Naghalungkat pa ako. May nahulog na isang ID. Isang bagong-bagong PhilSys National ID. Ang pangalan, Hector De Leon. Petsa ng kapanganakan, 1985. Address, Cagayan de Oro. Pero yung picture, yung mukha niya, yung mukhang gusto ko nang isuka sa galit. Si Rico, pati pala yung pagtakas niya, plinano na. Gamit ang peking ID, aalis siya ng Palawan. Pupunta sa ibang lugar. Siguro sa Mindanao, kung saan madaling magtago o tumawid sa ibang bansa. So, malinaw na. Hindi to aksidente. Isa itong malaking dulaan. Isang script na maingat na sinulat para patayin ako at para makakuha ng pera sa insurance company. Isang plano na sobrang sama na hindi ko maisip na kayang gawin ng lalaking kasama kong natulog sa loob ng 5 taon. Nag-vibrate na naman ang phone ko. Si Mama Teresita. Tinitigan ko ang screen. Nanay Teresita calling. Nasusuka ako. Kasama kaya siya sa plano? O isa lang din siyang piyesa sa laro ng dalawa niyang magaling na anak? Hindi ko sinagot. Kailangan kong mag-isip.
Kailangan ko ng plano. Kung gusto nilang maglaro ng buhay at kamatayan, ipapakita ko sa kanila kung paano mag-compute ang isang actuary. Nakita lang nila ang 50 million pesos. Ang nakikita ko, ang mga butas sa perpekto nilang plano. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat. Ang altar, ang litrato ko, ang insensaryo, ang insurance policy, ang peking ID. Pagkatapos, isinilid ko lahat sa bag ko. Ikinandado ko ulit ang aparador na parang walang nangyari. Pinunasan ko ang mga fingerprints ko. Lumabas ako ng bodega at isinara ang pinto. Tahimik pa rin ang bahay. Pero sa paningin ko ngayon, hindi na to tahanan. Isa na tong crime scene ng isang murder na hindi pa nangyayari. At ako, ang dapat sanang biktima, ay opisyal nang nagdedeklara ng giyera. Naupo ako sa sofa sa sala. Inilapag ko sa center table ang mga ebidensyang nakuha ko. Ang utak ko, sobrang lamig. Yung emosyon ko, tinulak ko muna sa isang tabi. Uunahin ko ang lohika. Ang insurance policy, 50 million pesos. Ang one-time premium, siguradong malaki. Mga 120,000 pesos siguro. Saan kumuha ng ganoong pera si Rico? Baon na baon siya sa utang dahil sa mga palpak na negosyo at sa bisyo niyang magwaldas ng pera para sa mga babae niya. Last month lang, nanghiram pa siya sa akin ng 20,000 para pambayad sa credit card. Tapos may pera siyang pambili ng insurance para sa akin? Sigurado, inutang niya to. O galing kay Paolo, yung kapatid niyang lulong sa online sabong. Saan naman kukuha ng pera si Paolo? Siguradong sa 5,006. Tumataya sila. All in. Isang sugal kung saan ang buhay ko ang puhunan para sa kalayaan at kayamanan nilang magkapatid. Binuklat ko ulit yung policy. May isang importante clause doon. Hindi magbabayad ang insurance company kung ang pagkamatay ng insured ay sinadya o dahil sa paglabag sa batas. Pero kung mamatay ako sa isang aksidente sa malayong lugar, mahirap ang investigasyon. Ang konklusyon ng pulis doon, base lang sa kung anong makikita sa scene. Kung magaling ang pagkakaset up nila, mabilis na mapupunta sa kanila ang pera. Isa pa, ang pagkamatay ni Rico bago ako. Matalinong galaw. Ayon sa batas, kung mamatay ang asawa, ang ari-arian niya ay mapupunta sa asawa, anak at magulang. Pero si Rico, walang ari-arian kundi utang. Ang pagkamatay niya ay paraan para takasan ang mga pinagkakautangan niya dito sa Maynila. Pagkatapos, kapag namatay ako, yung 50 million, diretso kay Paolo. Babayaran ni Paolo ang lahat ng utang nilang dalawa at susuportahan si Rico sa pagtatago. Perpekto. Isang perpektong plano sa teorya. Pero nakalimutan nila ang isang bagay, kung sino ako. Sanay akong maghanap ng butas sa mga insurance claim. Alam ko kung paano hanapin ang pinakamaliit na detalye na hindi ka panipaniwala, yung mga bagay na hindi napapansin ng ordinaryong tao. Kinuha ko yung peking Philsys ID. Tiningnan ko sa ilalim ng ilaw. Magaling ang pagkakagawa pero may mali pa rin. Yung QR code, hindi tugma sa bagong format. Kung sa simpleng checkpoint lang, baka makalusot. Pero kung i-scan sa airport o sa bangko, siguradong mahuhuli. So paano planong tumakas ni Rico? Baka magbarko o magbabayad sa sindikato. Tumunog na naman ang phone ko. Hindi si Mama Teresita, yung numero ni Angela, yung bata at magandang kabit ni Rico. Hindi ko sinave ang number niya, pero tanda ko to dahil nakita ko sa phone bill ni Rico last month. Sinagot ko, hindi ako nagsalita. Hello Ma'am Maya po ba to? Ang lambing ng boses. Ako nga. Si Angela. 2. Business partner ni Sir Rico. Nabalitaan ko po yung nangyari. Condolence po. Business partner. Sa kama. Siguro. Salamat. Bakit ka napatawag? Sagot ko. Walang emosyon. Kasi po, may kinuha po saking pera si Sir Rico. Para daw po sa bagong shipment. Ngayong nawawala na siya. Nag-aalala po ako. Papunta na po ba kayo ng Palawan? Para malaman po yung sitwasyon. Nang iimbestiga siya. Gusto niyang malaman kung pupunta ako. Sigurado kasama rin siya sa plano. Ang isang babaeng mukhang pera tulad ni Angela, hindi palalampasin ang 50 million. Oo, papunta na ako ng airport. Huwag kang mag-alala. Kapag nahanap ko ang asawa ko, sasabihin kong bayaran ka. At kung patay na siya,
Dalhin mo sa akin ang pruweba ng utang niya. Diniinan ko yung salitang patay na siya. Sige po ma'am, ingat po kayo sa biyahe. Delikado daw po doon. Yung huling sinabi niya, parang isang babala. Delikado daw po doon. Binaba ko ang telepono at ngumisi. Delikado? Kayo ang nasa delikadong sitwasyon. Binuksan ko ang laptop ko. Nag-login sa database ng kumpanya namin. Gamit ang high-level access ko, nag-cross-check ako. Hinanap ko ang pangalan, Paolo Santos. Lumabas ang resulta. Si Paolo Santos, may 3 personal loans na overdue sa 2 magkaibang bangko. Total debt, 500,000 pesos. At nasa blacklist pa siya ng mga credit bureau. Sa ganitong financial record, imposible siyang ma-approve bilang beneficiary ng isang malaking policy kung inimbestigahan siyang maigi. Pero nilusutan to ni Rico sa pamamagitan ng pagbili ng travel insurance. Mas maluwag ang underwriting noon kumpara sa life insurance. Basta magbayad ka ng premium, effective agad. Kailangan ko pa ng ebidensya. Naalala ko, may lumang cellphone si Rico, basag ang screen. Itinapon niya lang sa drawer sa bahay. Sira na daw. Tumakbo ako sa study table sa sala. Hinalungkat ko ang drawer. Nandoon nga, isang lumang iPhone 7. Isinaksak ko. Nag-charge. Buti na lang. Ang password. Si Rico. Simpleng tao. O tamad. Ang mga password niya. Iisa lang. Birthday niya. O birthday ko. Hindi. Hindi niya ako mahal ng ganoon. Birthday ng nanay niya. Hindi rin. Sinubukan ko ang birthday ni Angela. Alam ko yon dahil minsan, inutusan ako ni Rico na magpa-deliver ng cake para sa isang kliyente. Sinabi niya, yung petsa. Click, nag-unlock ang screen. Napangiti ako ng mapait. Ganoon talaga ang mga lalaki. Ang password sa cellphone, birthday ng kabit. Ang password sa safe, birthday ng nanay. Ang asawa, anino lang. Pumunta ako sa messages. Karamihan, burado na. Pero sa recently deleted folder ng Viber, may mga naiwan pang conversations. Siguro akala ni Rico, sira na talaga ang phone kaya naging kampante. Isang chat sa pagitan ng babe pangalan na sinave niya para kay Angela at ni Rico. Angela, naniwala ba? Yung matanda. Rico, oo, todo iyak. Galingan mo pag-arte diyan ha? Pilitin mo siyang paalisin agad si Maya. Angela, sure ka bang ayos na lahat diyan sa Palawan? Paano kung hindi siya mamatay? Rico, kalma ka lang. Nakasetup na si Paolo. Maraming lasing na driver diyan. Isang aksidente lang. Tapos ang kwento. After niyan, lipad ako pa abroad. Dala mo na ang pera. Sunod ka. Angela, I love you babe. Mva, habang binabasa ko, humigpit ang hawak ko sa phone. Sumasayaw ang mga letra sa paningin ko. Parang mga kutsilyong tumutusok sa puso ko. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa sobrang kalupitan nila. Pinag-uusapan nila ang pagkamatay ko na parang bumibili lang ng gulay sa palengke. Screenshot. Kinuha ko lahat. Ito ang magiging alas ko sa korte. Pero hindi pa sapat. Kailangan ko silang mahuli sa akto. Kailangan ko ng counterplan. Ang sarili kong bersyon ng fake death. Labang-labang na ng tanghali. Kumakalamang sikmura ako pero hindi ako nagugutom. Pumunta ako sa kusina. Uminom ng isang basong tubig. Lumamig ng kaunti ang ulo ko. Kailangan ko ng kakampi. Sa laban na to, mag-isa lang ako laban sa pamilya ng asawa ko at sa kabit niya. Biyenan nagahaman, asawang demonyo, bayaw na baon sa utang, kabit na ahas. Naalala ko si Leo. Best friend ko mula college. Magaling na abogado. Ilang beses na niya akong binalaan tungkol kay Rico. Sabi niya, Maya, yang asawa mo, mukhang manloloko. Nagalit pa ako sa kanya noon. Ngayon, alam ko nang ako ang tanga. Tinawagan ko si Leo. Hello, friendship. Napatawag ka? Anyare? Bungad niya. Leo, tulungan mo ako. Buhay at kamatayan to. Seryoso ang boses ko. Natahimik si Leo. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag. Sa office mo na lang tayo magkita. Hindi pwedeng dito sa bahay. Okay. 30 minutes. Pagkababa ko, tinawagan ko naman si Jen. Ex-girlfriend ni Rico. 7 years ago. Niloko siya ni Rico. Kinuha lahat ng ipon niya.
tapos iniwan noong nabuntis. Nakunan si Jen dahil sa depression. Galit na galit si Jen kay Rico. Ngayon, nasa Coron na siya, nagtatrabaho bilang freelance tour guide. Hello, Jen? Si Maya. To, asawa ni Rico. Bakit ka tumatawag? Wala na akong pakialam sa gagong yon. Ang talas ng boses niya. Alam ko. Tumawag ako para sabihin sa'yo. Malapit na akong maging biktima niya. Pero this time, hindi lang pera. Buhay ko na, natahimik sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Kinuwento ko sa kanya lahat. Ang peking pagkawala, ang insurance, ang plano nilang pagpatay sa akin sa Palawan. Walang hiya talaga, sabi ni Jen. Anong kailangan mong gawin ko? Kailangan ko ng mata at tenga diyan sa Coron. Kabisado mo ang lugar. Tulungan mo akong hanapin kung saan nagtatago si Rico. Sigurado akong hindi pa yan nakakaalis. Hihintayin niya munang dumating ako at mamatay bago siya gagalaw. Sige, pumunta ka dito. Susunduin kita. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Nagpalit ako ng damit. Isang itim na bestida. Nagsalamin ako para itago ang mga mata ko. Hindi naman sila maga. Pero kailangan kong umarte na parang wasak na wasak. Kumuha ako ng pera, lahat ng importanteng dokumento. Yung mga bankbook ko na hindi alam ni Rico. Inilagay ko lahat sa bag ko. Lumabas ako ng bahay. Bago ako umalis, tumingin ako sa security camera sa sala. Konektado yun sa phone ni Rico. Sigurado akong nanonood siya. Umarte ako. Humagulgol ako. Kunwari nanginginig ang balikat. Sumubsob ako sa mesa. Kunwari dinudurog ang dibdib ko sa sakit. Pagkatapos, kunwari pinunasan ko ang luha ko. Kinuha ko ang maleta at nagpasok ng mga damit ng padabog at nagmamadali. Pagkatapos ng palabas, hila-hila ko ang maleta palabas ng pinto. Alam ko, sa isang lugar sa Coron, nakatingin si Rico sa phone niya, nakangisi. Akala niya, kumagat na ang isda sa pain. Hindi niya alam. Ang isdang to, mas matalas ang ngipin kaysa sa kanya. Sumakay ako ng taxi papunta sa law office ni Leo. Habang nasa biyahe, binuo ko na sa isip ko ang mga hakbang. Una, magpapanggap akong nahulog sa bitag. Pupunta ako ng Palawan. Pangalawa, puputulin ko ang lahat ng pera ni Rico at Paulo. Pangatlo, gagamitin ko ang plano niyang fake death para gawin siyang totoong patay sa mata ng batas. Para maging isang multo na hindi makakaalis kahit saan. Pang-apat, ilalabas ko ang lahat ng baho nila at ipapakulong silang lahat. Huminto ang sasakyan sa tapat ng opisina ni Leo. Nagbayad ako at bumaba. Ang init ng hapon. Nagsimula na ang laro. Rico, gusto mong gumanap bilang kawawang asawa? Pagbibigyan kita. Pero ang ending ng kwentong to, ako ang susulat. Nasa 10th floor ang opisina ni Leo. Salamin lahat. Kitang-kita ang BGC skyline. Sinalubong niya ako. Seryoso ang mukha. Umupo ka. Grabe ang itsura mo. Pero ang talas ng mga mata mo. Inabutan niya ako ng tubig. Inilapag ko ang bag ko. At inilabas ang mga kopya ng ebidensya. Tingnan mo to. Kinuha ni Leo ang mga papel. Habang nagbabasa siya, lalong kumukunot ang noo niya. Diyos ko, 50 million? Peking ID? Ang lakas ng loob ng Rico na to. This is organized crime. Attempted murder for insurance fraud. Anong plano mo? I-report na natin sa NBI? Hindi pa pwede ngayon. Umiling ako. Ang ebidensya, sapat para patunayang namemeke siya ng dokumento. Pero hindi pa sapat para sa attempted murder. Kasi hindi pa nangyayari. Isa pa, nasa Palawan siya. Kung aalertuhin natin ang pulis dito, tatakas yun agad. Gusto kong huliin silang lahat, pati yung kabit at yung kapatid. Delikado yan, Maya. Nasa teritoryo kanila doon. Paano kung mag-hire sila ng goons para tapusin ka? Nandoon si Jen para tulungan ako. At kailangan ko ng tulong mo dito sa Maynila. Isang napaka-importanting bagay. Ano yon? Sabihin mo lang. Tutulong ako. Kailangan kong mag-file ka ng petition sa korte para ideklarang presumptively dead si Rico at i-freeze lahat ng assets niya.
At kailangan mong kontakin ang isang partner law firm dyan sa Palawan para ihanda ang mga legal na hakbang doon. Gusto ko, pagtapak ko sa Palawan, si Rico, bangkay na sa papel. Lahat ng bank accounts niya, frozen. Wala siyang pera. Wala siyang tunay na ID. Hawak ko ang alas sa peking ID niya. Wala siyang tatakbuhan. Tumango si Leo. Kaya kong gawin yan. May kakilala akong law firm sa Puerto Princesa. Ipapadala ko agad ang kaso sa kanila. Pero mag-iingat ka. Isa pa, ngumiti ako ng malamig. Kailangan kong humiram ng pera sa biyenan ko. Bayad pinsala sa emotional damage. Anong gagawin mo? May savings si Mama Teresita. Mga 3 million. Tapos, kabebenta lang ng lupa ni Paulo sa probinsya. May pera yun pambayad utang, pero hindi pa nababayaran. Kukunin ko lahat yon. Nanlaki ang mata ni Leo. Lulukuhin mo rin sila? Hindi lokohan to. Pangangalaga. Kapag may pera sila, gagawa pa sila ng masama. Kailangan kong putulin ang lahat ng resources nila bago ako kumilos. Kinuha ko ang phone ko. Huminga ako ng malalim. Tinatype ko ang numero ni Mama Teresita. Hello ma. Nanginginig at basag ang boses ko. Inarte ko lahat. Maya, nakabook ka na ba? Kailan ang alis? Ma, natatakot po ako. May tumawag po sa akin. Anong sabi? Bilisan mo. May tumawag po, sabi nila. May utang daw si Rico sa kanila na 7 million pesos. Mga loan shark. Nalaman daw nilang papunta akong Palawan. Haharangin daw nila ako sa airport. Kung hindi daw ako magbabayad, wag na daw akong umasang makakaalis ng Maynila. At wag na rin daw akong umasang maiuuwi ang bangkay ni Rico. Inimbento ko ang kwento. Alam kong takot si Mama Teresita sa eskandalo at sa mga pamahiin. Ayaw niyang mamatay ang anak niya na hindi maibabalik sa bayan. Diyos ko, 7 million. Saan niya ginamit ang pera na yon? Hindi ko po alam. Sabi nila, principal at interest daw. Nagbabantay na daw sila sa labas ng kondo ma. Hindi ako makalabas. Baka hindi na ako makapunta ng Palawan. Hayaan na lang natin si Rico ma. Takot akong mamatay. Sira ka ba? Naghihintay ang asawa mo doon tapos hahayaan mo lang. Sigaw niya. Pero saan po ako kukuha ng 7 million? Yung bahay nga, may utang pa sa bangko. Natahimik sa kabilang linya. May narinig akong bulungan. Binaba niya ang telepono. Tumingin ako kay Leo at kumindat. Kumagat na. Natatakot siyang mawala ang 20 million pesos na insurance na inaakala niyang makukuha nila. Kung ikukumpara sa 20 million, ang 7 million ay maliit na halaga. Umiling si Leo. Grabe ka, ang galing mong artista. Natatakot na ako sa iyo, Maya. Buhay ang nagturo sa akin, Leo. Kung hindi ako aarte, ako na ngayon ang nasa kabaong pabalik galing Palawan. Tumayo ako. Palubog na ang araw. Parating na ang bagyo. Pero this time, ako ang kokontrol sa direksyon ng hangin. Iniwan ako ni Leo sa pinto. Bakas pa rin sa mukha niya ang pag-alala. Alam kong nag-aalala siya, pero hindi ito ang oras para umatras. Kumaway ako sa kanya at pumasok sa elevator. Habang pababa, naramdaman ko ang gaan. Paglabas ko ng building, tumunog ang phone ko. Si Teresita. Saktong-sakto. Mas mabilis pa sa inaasahan ko. Sinagot ko. Pinanatili ang takot sa boses. Hello ma. Maya, makinig ka. Nakahanap na ako ng pera. Kaka-withdraw ko lang. Kasama ko si Paulo. Nasaan ka? Pumunta ka dito sa bahay. Ngayon na. Hindi po ako makapunta diyan. Baka sundan nila ako. Totoo po ba? Yang pera? 7 million po yon. Sinabi ng oo. Pumunta ka dito. Ihahatid ka ni Paulo sa airport. Kasama mo siya. Hindi ka nila gagalawin. Kapag hindi ka pumunta, magpapakamatay ako. Ngumisi ako. Pero sa telepono, humikbi ako. Sige po. Papunta na po ako. Hintayin niyo po ako. Sumakay ako ng taxi papunta sa bahay nila sa Quezon City. Pagpasok ko, ang tensyon sa sala. Ramdam na ramdam. Si Mama Teresita. Namumula ang mukha. Yakap-yakap ang isang itim na bag. Si Paulo, nakaupo sa tabi niya, hindi mapakali, tingin ng tingin sa labas. Heto ang pera. Tinulak ni Teresita ang bag sa akin. Nandyan ang savings ko. At yung pinagbentahan ng lupa, pati yung mga alahas ko, bilangin mo, 7 million yan.
Binuksan ko ang bag, tambak ng 1,000 peso bills. Sa tabi, mga alahas na nakabalot sa papel. Tumingin ako kay Teresita, tapos kay Paulo. Sa mga mata ni Paulo, nakita ko ang panghihinayang. Pero mayroon ding kalkulasyon. Sigurado siyang kapag binitawan niya ang isdang ito, mas malaking isda ang mahuhuli niya. Ma, paano ko po ito dadalhin? Kailangan daw po i-deposit sa isang account. Inilayo ko ang bag. Deposit? Sabat ni Paulo. Tanga ka ba? Para may ebidensya, cash lang ang tinatanggap ng mga yan. Pero sabi po nila, deposit. Tinext na nga po nila yung account number. Ipinakita ko ang phone ko. Nandoon ang text na ako rin ang nagpadala mula sa ibang SIM. Ang account number sa isang peking kumpanya na inihanda na ni Leo. Inagaw ni Paulo ang phone ko. Binasa niya, tapos nagmura. Anak ng, anong klaseng sindikato? Sige na, i-deposit mo na. Bilisan mo para makaalis ka na. Nakabook na kami ng flight mo. 6 PM mamaya. So, handa na pala lahat. Gusto na niya akong paalisin agad. Pero wala po akong online banking na ganyan kalaki ang limit. Sabi ko, nagkukunwaring nalilito. Sa bangko. Sigaw ni Teresita. Ang bagal mo, Maya. Yung anak ko. Nilalamig na doon. Tumayo si Paulo at kinuha ang bag ng pera. Tara, ihahatid kita sa bangko para i-deposit. Bilis. Sumunod ako sa kanya. Habang nakaangkas ako sa motor niya, ramdam ko ang pagmamadali niya. Iniisip na niya siguro ang eksena kung saan maaaksidente ako sa Palawan. At makukuha na niya ang 50 million. Hindi niya alam, ang 7 milyon na, to ang unang tuition fee na babayaran niya para sa katangahan niya. Sa bangko, pumasok kaming dalawa. Nag-fill up ako ng deposit slip. Si Paulo, nakabantay sa tabi ko. Pagkatapos, sa teller, nakatutok ang mata niya sa bawat perang binibilang. Ayan, okay na. Sabi ni Paulo nang matataka ng resibo. Masaya ka na? Nakuha na nila yung pera. Umuwi ka na, kunin mo na gamit mo, diretso na sa airport. Kinuha ko ang resibo at maingat na itinupi sa wallet. Opo, uuwi na po ako para kunin ang passport. Sasama po ba kayo, ma? Oo, sasama ako. Hindi kita pwedeng pagkatiwalaan. Baka tumakas ka pa. Prangkang sabi ni Teresita. Hindi ako sumagot. Tahimik akong lumabas. Palubog na ang araw. Ang 7 million. Ligtas na sa account na kontrolado ni Leo. Ang perang yon ang gagamitin ko para sa mga legal fees sa Palawan. At ang matitira, idodonate ko sa charity sa pangalan ni Rico. Para naman magkaroon siya ng huling mabuting gawa bago makulong. Iniwan ako ni Paulo sa lobby ng kondo ko. Hindi siya umakyat. Takot na makunan ng CCTV. Pag-iingat ng isang baguhang kriminal. Nakakatawa. Umakyat ako. Kinuha ko ang nakahanda kong maleta. Bago umalis, tinext ko si Leo. Nasa kulungan na ang pain. Simulan na ang phase 2. Nagreply agad si Leo. Isang thumbs up icon. Alam kong handa na siya. Bumaba ako. Nakita ako ni Paulo. Tara na. Naghihintay na si mama sa bahay. Tatawag na ako ng Grab. Hindi mo ba ihahatid ang kuya mo sa huling hantungan? Tanong ko. Sinadya kong saktan siya. Nag-iba ang itsura niya. Busy ako. Wala rin akong passport. Kayo na lang ni mama. Tumawag ka pag may balita. Sige, kami na ang bahala. Magtirik ka na lang ng kandila para kay Kuya Rico kung hindi na makita ang katawan. Lalong sumama ang mukha niya. Anong pinagsasabi mo dyan? Tara na. Sumakay kami sa Grab kasama si Teresita. Papuntang airport, tahimik lang siya. May hawak na rosaryo. Bumubulong ng dasal. Nawalan siya ng malaking pera. At ngayon, kinakabahan sa biyahe. Tiningnan ko siya. Sige lang, dasal ka pa. Pero walang Diyos na tutulong sa kasakiman ng pamilya mo. Sa airport, inihatid lang kami ni Paolo sa departure area. Inabot niya sa akin ang mga plane ticket at isang hotel booking confirmation. Pagdating niyo doon, diyan kayo sa hotel na yan. May kakilala ako doon na tutulong sa inyo. Ayusin mo yung kuya ko. Ha, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Tinitigan ko siya sa mata. Diniinan ko ang huling mga salita.
Umalis si Paolo. Nagmamadali. Siguro para maghanda sa susunod na eksena o para mag-celebrate ng maaga. Hindi niya alam. Baka yun na ang huling beses na malalanghap niya ang hangin ng kalayaan. Nag-check-in kami ni Teresita. Pagdaan sa immigration, nagsimula na siyang magreklamo. Ang laki naman ng airport na to. Pagod na ako. Inalalayan ko siya. Ang role ko bilang mabait na manugang, kailangan kong panindigan hanggang sa huli. Habang naghihintay sa boarding gate, chinek ko ang bank account ko. Ang 7 million na ilipat na sa mas ligtas na account. Tinext ko si Angela. Nasa airport na ako. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko si Rico para bayaran ka. Hindi siya nag-reply. Scene lang. Siguro, busy na sa pag-iisip kung paano lilimasin ang bahay ko. Narinig na namin ang final boarding call para sa flight papuntang Puerto Princesa. Tumayo ako. Ang biyaheng to, hindi lang ako dadalhin sa Palawan. Dadalhin ako nito sa isang laban ng buhay at kamatayan. Pero hindi ako takot. Sa maleta ko, hindi lang damit ang dala ko. Dala ko ang tapang ng isang babaeng isinandal sa pader. Umalis ang eroplano. Iniwan ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila. Si Teresita sa tabi ko. Nakapikit. Mahigpit ang kapit sa upuan. Maya, nakakatakot ba? Paano kung bumagsak to? Huwag po kayong mag-alala ma. Ang probability na bumagsak ang eroplano, mas mababa pa sa probability na manalo ka sa loto. Sagot ko, dala ng propesyon. Sinamaan niya ako ng tingin. Lagi ka na lang numero. Mamamatay na ang asawa mo. Nagko-compute ka pa dyan. Hindi ako umimik. Tumingin na lang ako sa bintana. Sa labas, kadiliman. Naalala ko ang mga unang araw namin ni Rico. Nangako rin siya noon ng isang masayang pamilya. Lahat pala, peke. Ang pagkatao niya, bulok na pala sa loob. 1 oras lang ang biyahe. Paglapag namin sa Puerto Princesa, 8 na ng gabi. Kailangan pa naming mag-van ng ilang oras papuntang Coron. Sa van terminal, binuksan ko ang phone ko. May text mula kay Jen. Nakarating na si Bong dito kahapon, yung alalay ni Paulo. Nasa isang jeep na siya malapit sa bayan. Nakita ko siyang kasama ng isa pang lalaki, mukhang siga. Nagtaka ako, nasa Coron na si Bong? Ibig sabihin, may executioner na si Rico doon. Maliwanag na ang plano. Si Paulo sa Maynila para bantayan ako. Si Bong sa Coron para gawin ang trabaho. Ma, gutom na po kayo. Bili muna tayo ng makakain. Anong kakainin ko? Pagod na ako. Kailan ba tayo darating? Malapit na po. Bumili ako ng tubig at tinapay. Sa isip ko, nilalatag ko na ang plano. Kalaban, Rico, Angela, at Paolo sa Maynila. Bong sa Coron. Kakampi, ako. Si Teresita, pabigat. Si Leo, legal support. Si Jen, intelligence sa Coron. Kailangan kong ihiwalay si Bong. Kung siya ang gagawa ng krimen, kailangan kong siguraduhing hindi siya makakalapit sa akin. Nakarating kami sa Coron, hating gabi na. Sinalubong kami ng maalinsangang hangin at amoy ng dagat. Hinihintay na kami ni Jen sa labas ng terminal. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong may sombrero. Kumaway siya, pero hindi niya kami tinawag sa pangalan. Good evening po, dito po ang sasakyan, sabi ni Jen. Kunwari isa lang siyang ordinaryong tour guide. Sino ka? Tanong ni Teresita. Kaibigan po ng business partner ni Sir Rico dito. Pinapasundo po niya kayo. Mabilis kong sagot. Kinindatan ako ni Jen at binuhat ang mga bagahe namin. Sumakay kami sa isang luma pero matibay na multicab. Nag-check-in kami sa hotel na binook ni Paulo. Pagpasok sa kwarto, bagsak agad si Teresita sa kama. Hinintay ko siyang makatulog nang mahimbing bago ako lumabas sa balcony. Para tawagan si Jen. Okay ba dyan? Tanong ni Jen. Hindi maganda. Madaling akyatin ang balcony. Pwedeng-pwede para sa isang pekeng, break-in, o pagkahulog, sabi ko. Tama. Yung si Bong sa baba lang ng kwarto nyo naka-check-in. Room 304. Nasa 404 kayo. Sige. Hayaan mo muna siya. May kailangan muna akong gawin para sa mga nasa Maynila. Binuksan ko ang CCTV app sa phone ko. Tama ang hula ko. Pagkaalis ko, naging palaruan na ni Angela ang bahay ko. Sa screen. Kitang-kita ko ang sala. Nandoon si Angela.
Nakasuot ng manipis na nightgown, may hawak na wine glass. Naglalakad na parang siya ang may-ari. Kinuha niya ang mga mamahaling alak, ang PS5 ni Rico, pati yung robot vacuum. Pumasok siya sa kwarto namin. Binuksan niya ang aparador ko. Kinuha niya ang mga branded bags ko, sinukat. Kinuha niya lahat ng pabango at makeup ko. Nirecord ko lahat. Ang pagnanakaw na ito, magiging magandang regalo para kay Paolo. Hinanap ko si Paolo sa Viber. Sinend ko ang video. Nilagyan ko ng caption. Paolo, chinek ko lang yung CCTV sa bahay tapos nakita ko to. Sabi ni Angela. Babantayan niya lang daw ang bahay. Bakit niya nililimas? Mukhang binubuksan niya rin yung safe ni Kuya Rico. Dinagdag ko yung tungkol sa safe para lalo siyang magalit. Alam kong seloso si Paolo pagdating sa pera ng pamilya nila. Lalo na't baon siya sa utang. 2 minuto lang, tumatawag na si Paolo. Hindi ko sinagot. Hinayaan ko siyang tumawag ng 3 beses bago ako nag-text. Nasa hotel ako. Mahina ang signal. Tingnan mo na lang diyan, Paolo. Kinukuha na lahat ni Angela, yung gamit. Sinend ko pa ang isang video. This time, si Angela, sinusubukang buksan ang safe. Siyempre, hindi niya alam ang password. Sa kabilang dako, sa Maynila, sigurado akong nagwawala na si Paolo. Akala niya siguro, nagkampihan si Rico at Angela para isahan siya. Ang duda sa pagitan ng mga kasabwat, yan ang pinakamalaking kahinaan nila. Tama nga ako. After 15 minutes, nakita ko sa CCTV. Bumukas ang pinto. Pumasok si Paolo. Galit na galit. May hawak na baseball bat. Hayop ka! Anong ginagawa mo? Sigaw niya sabay sugod kay Angela. Napasigaw si Angela. Nabitawan niya ang bote ng alak. Basag. Paolo, ba't ka nandito? Anong ba't ako nandito? Pinadala ka ba ni Rico para limasin ang bahay? Gusto niyo akong isahan, ha? Hinablot niya ang buhok ni Angela at sinampal. Umiyak si Angela. Ang gulo sa screen ng phone ko. Ngumiti ako at sinave ang buong video. Ebidensya. Trespassing. Physical assault. Pwede ko na silang ipakulong pareho. O hayaan silang magpatayan. Pinatay ko ang phone ko. Pagbalik ko sa loob, humihilik pa rin si Teresita. Hindi niya alam. Sa Maynila, ang paborito niyang bunsong anak ay binubugbog ang kabit ng panganay niyang anak sa loob mismo ng bahay na ipinagmamalaki niya sa mga kapitbahay. Bukas, pagsikat ng araw sa Coron, magsisimula na ang totoong palabas. Kinaumagahan, ginising ko si Teresita. Ma, gising na po. May lead na daw po sila kay Rico. Kailangan nating pumunta sa abogado. Talaga? Buhay siya? Biglang bumangon si Teresita, nanlalaki ang mga mata. Hindi pa po sigurado, pero kailangan daw po ng pamilya para mag-verify. Sumakay kami sa multicab ni Jen. Dinala niya kami hindi sa police station, kundi sa isang law office sa bayan. Ito yung partner firm ni Leo. Bakit tayo nandito? Tanong ni Teresita. Kailangan po natin ng legal na tulong para mapabilis ang paghahanap, ma. Mabagal po ang proseso ng gobyerno dito. Naniwala naman siya agad. Kinausap kami ng isang abogadong Pilipino, si Attorney Cruz. Si Jen ang nagsilbing interpreter. Good morning. Na-receive na namin ang file mula kay Attorney Leo. Nag-file na kami ng petition para ma-freeze ang assets ni Mr. Santos. Pero may nakuha kaming impormasyon mula sa Coast Guard. Inabot ni Attorney Cruz ang isang folder. Sa loob, may mga litrato mula sa CCTV ng isang maliit na pantalan. Sa litrato, isang lalaking kamukha ni Rico, sumasakay sa isang fishing boat, nakasombrero at face mask. Pero yung tindig niya at yung relo sa kamay, hindi pwedeng magkamali. Yung relong yon, regalo ko sa kanya noong anniversary namin. Kailan to? Tanong ko. Kahapon po. 2 araw pagkatapos siyang i-report na missing, sagot ni Attorney Cruz. Buhay siya. Buhay ang anak ko. Sigaw ni Teresita. Umiiyak na naman. Hinawakan ko ang kamay niya. Ma, kalma. Kung buhay siya, bakit hindi siya tumatawag? Bakit siya palihim na sumasakay sa bangka? Natigilan si Teresita. Oo nga no, baka nakidnap siya? Hindi po ma, tingnan niyo, kusa siyang sumasakay. Tumutakas po siya,
Kanino? Sa utang niya, ma. O sa mas malala pa? Tumingin ako kay Attorney Cruz. Saan po papunta ang bangka na yan? Papunta po yan sa isang fishing village sa Timog. Pero nasiraan daw po ng makina kaya nakadaong lang sila doon ngayon. Tumayo ako. Tara na ma, sunduin na natin si Kuya Rico. Gusto kong mauna sa pulis. Gusto kong makita ang mukha niya kapag gumuho na ang perpekto niyang plano. Sumakay kami ulit sa multicab. Nagmamaneho si Jen. Si Teresita nagdarasal na naman. Ako, kalmado. Ang biktima, sugatan at nakakulong na. At parating na ang mga ngaso. Habang nasa biyahe, nakatanggap ako ng text mula kay Leo. Done. Frozen na lahat ng accounts ni Rico. Wala na siyang pera. Wala na siyang kawala. Sakto. Tumunog ang phone ni Jen. Naka-loudspeaker. Hello Jen? Si Bong to. Kadadating lang ni Paulo kaninang umaga. Galit na galit. Hinahanap si Rico. Niloko daw siya ni Rico at ni Angela. Nagulat ako. Nasa koron na si Paulo. Ibig sabihin, pagkatapos ng gulo nila ni Angela, lumipad na siya agad dito. Hinanap ako ni Jen sa salamin. Tumango ako. Nasaan si Paulo ngayon? Tanong ni Jen. Kasama ko. Papunta kami diyan sa south. May nagsabi na doon daw nagtatago si Rico. May balita ka ba? Oo, papunta na rin kami doon. Sa may fishing village daw. Magkita na lang tayo doon. Binaba ni Jen ang tawag. Kumpleto na ang tropa. Maya. Narinig ni Teresita ang pangalan ni Paulo. Ano? Nandito si Paulo? Paano? Siguro po nag-aalala siya kay Kuya Rico. Kaya gumawa siya ng paraan ma. Ang sweet nilang magkapatid. No? Sabi ko. Oo nga. Nagmamahalan talaga sila, sabi ni Teresita. Naiiyak na naman. Sa tuwa, hindi niya alam, magpapatayan na ang mga anak niya. Nakarating kami sa fishing village. Maingay, magulo, amoy isda. Nagtago kami sa isang maliit na tindahan. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang isang tricycle. Bumaba si Bong at si Paulo. Galit na galit ang itsura ni Paulo. Nasaan na? Yung gagong yon, sigaw niya. Nakita ni Teresita na may hawak na maliit na kutsilyo si Paulo, yung pangbalat ng prutas. Kinabahan siya. Binulungan ko siya, ma, sabi ko na sa inyo, papatayin ni Paulo si Kuya Rico para makuha lahat. Nanlaki ang mata niya, takot na takot. Tinext ko si Paulo mula sa unknown number. Nasa bahay pito si Rico, yung kulay blue. Dalian mo, parating na ang asawa niya at ang nanay mo. Nakita kong binasa ni Paulo ang text. Sumenya siya kay Bong at tumakbo sila papunta sa dulo ng iskinita. Sumunod kami. Narinig namin ang malakas na pagkalabog. Sinipa ni Paulo ang pinto. Gago ka! Nasaan ang pera? Sigaw ni Paulo. Narinig namin ang boses ni Rico, nanginginig. Paulo, anong ginagawa mo dito? Huwag kang magmaang-maangan. Niloloko niyo ako ni Angela. Nag-away sila. Sigawan. Suntukan. Narinig ni Teresita ang lahat. Ang pag-amin nila sa insurance. Sa plano. Gumuho ang mundo niya. Naririnig niyo po, ma? Yan po ang katotohanan. Nanghihina siyang napaupo. Alam kong oras na. Sinabihan ko si Jen na tawagan na ang pulis. Tapos, hinila ko si Teresita patayo. Tara na ma. Awatin na natin ang mga anak niyo. Pagpasok namin, gulat na gulat sila. Si Rico, bugbog sarado na sa sahig. Si Paulo, nakatayo, may hawak pa ring kutsilyo. Surprise, sabi ko. Family reunion. Napatulala si Rico. Maya, paano? Alam ko na lahat. Ang peking pagkawala mo, ang insurance, ang plano mong pagpatay sa akin. Lahat. Nagalit si Paulo at susugurin sana ako. Papatayin kita, pero pinigilan siya ni Bong. Boss, wag, may pulis na. Dumating ang mga pulis. Hinuli silang tatlo. Si Teresita, humagulgol, nagmamakaawa. Pero wala nang magagawa. Lumapit sa akin si Rico, umiiyak. Maya, patawarin mo ako. Si Paulo ang may pakana ng lahat. Talaga, sabi ko. Tumingin ako kay Paulo. Sabi niya, ikaw daw ang mastermind. Nagwala si Paulo. Gago ka kuya. Ikaw ang nagplano ng lahat. Nag-away na naman sila, nagsisisihan, sa harap mismo ng mga pulis at sa harap ng nanay nila. Yun ang pinakamatamis na ganti. Tapos na ang laro, sabi ko.
Inihagis ko sa sahig ang mga kopya ng ebidensya. Ang insurance, ang peking ID, ang utos ng korte na i-freeze ang assets niya. Wala ka ng lahat, Rico. Pera, pamilya, kalayaan, wala na. Dinampot niya ang mga papel. Tumingin siya sa akin, puno ng pagsisisi. Bakit, Maya? Paano? Lumapit ako sa kanya at bumulong dahil isa akong actuary. Mas magaling akong mag-compute ng risk kaysa sayo. Ang pinakamalaki mong pagkakamali, ginawa mo akong numero sa Excel sheet mo. Nakalimutan mo, ako ang may hawak ng mouse. Dinala na sila ng pulis. Isinakay sa police van. Natapos na. Tumingin ako sa dagat. Ang alon, malakas pa rin. Pero ang bagyo sa loob ko, tumigil na. Makalipas ang 2 taon, ginanap ang hearing dito sa Maynila. Na-deport na sila pabalik pagkatapos ng sentensya nila sa Palawan. Pagdating nila sa NAIA, diretso agad sila sa kulungan para harapin ang kasong insurance fraud at falsification of documents. Pumunta ako sa korte. Si Rico, mukha ng matanda. Si Paulo, payat na payat. Si Angela, na nahuli rin dahil sa pagnanakaw at pagkakasangkot. Wala na ang ganda, takot na takot. Hinatulan sila ng korte. Si Rico, 12 taon sa kulungan. Si Paulo at Angela, tig, 3 taon. Paglabas ko ng korte, sikat na sikat ang araw. Hinihintay ako ni Leo. Malaya ka na, Maya. Salamat, Leo. Nagbakasyon ako. Pumunta ako sa Boracay. Isang umaga, habang pinapanood ko ang pagsikat ng araw, kinuha ko ang wedding ring namin. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Tapos, buong lakas kong inihagis sa dagat. Lumubog ito, kasama ng lahat ng masasamang alaala. Huminga ako ng malalim. Amoy dagat, amoy kalayaan. Nag-vibrate ang phone ko. Text mula sa boss ko. May bagong project. Kailangan nila ng team leader na may karanasan at matatag. Interesado daw ba ako? Nag-reply ako agad. Opo. Papasok po ako sa Lunes. Tumalikod ako at naglakad sa dalampasigan. Sa harapan ko, isang bagong simula. Ako si Maya, isang actuary. Na-compute ko na ang risk ng nakaraan. Oras na para mag-invest sa kinabukasan ko. Isang kinabukasan kung saan ang kaligayahan hindi na isang variable. Sigurado na.